Nagsalita na ang Pangulo sa anyay nakakagulantang na mga pangyayari sa Senado. May hirit din siya sa kanyang manang Aimee patungkol sa umano'y pagpapakalat nito ng fake news. Ay, isa pa yan. Itong hinayupak na Amy Marcos na to. Diba? Senador ka. Senadora ka. Tapos number 1 kang fake news dyan sa Senado. Diba para kang tanga? Inutil? Fake news ka? Hayop ka? Eh, ang pangit naman kasi na nanggagaling pa sa inyo yung kasinungalingan dyan. Diba? Pangit po. Yung nabababoy na po ng sobra yung Senado. Dahil dito sa Amy Marcos na to. Sa totoo lang. Mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano-ano ang mga sinabi ng Pangulo? Says very concerning para kay Pangulong Bongbong Marcos ang sunod-sunod na drama diyan sa Senado. Isa na nga raw dyan, yung gun-related incident na mismong si Pangulong Bongbong Marcos tinawag niya na peke. May hamon din siya kay Senador Bato de la Rosa na kung talagang gusto raw niyang makaboto sa Senado, hindi niya dapat ito idinadaan sa online voting. Dapat daw personal siyang bumalik dyan sa Senado para makaboto. Sumagot din si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga akusasyon tungkol sa sinasabing no-L o no election scenario, maging doon sa paratang na tinatarget daw ng administrasyon ang majority 13 ng Senado. Noong kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. Ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Binigyang diin. Yan na po ha. Tapos ngayon, idadawit niyo si PBBM dyan na kasama sa pagnanakaw dyan sa flood control. Wala nga kayong mga ipakitang resibo na gawain ba talaga ng Pangulo yan? Pwede, madali lang pong mag-akusay eh. Kung sasabihin niyo, magnanakaw ka. Madali lang, pero mahirap po maghanap ng ebidensya. Yan po yung katotohanan dyan. Kaya hindi ko nga maintindihan dito sa kapwa natin Pilipino ng mga DDS, no? Kulang na lang po talaga. Inumin nila yung ihi ni Sara Duterte. Kainin nila yung tae ni Sara Duterte. Kasintabi po sa mga kumakain dyan, ha? Kasi paniwalang-paniwala po sila sa mga Duterte. Yung pagiging tamad ni Sara, yung di na nagtatrabaho. Ayan, hindi nila pinupuna. Saan po si Sara ngayon? Hindi po natin maramdaman yung kanyang presensya dito sa Pilipinas. Wala po. Diba? Eh, sabi nga ng mga nagko-comment dyan, baka naglilipat na ng yaman si Sara Duterte. Kasi alam na niyang may impeach na siya eh. Pangulong Marcos na hindi pa tapos ang kanilang investigasyon sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal. Pinabulaanan niya ang akusasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Aimee Marcos na tila inuubos daw ang Senate majority at isa-isang kinakasuhan. That does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations. Hindi naman kasi pinag-iinitan yung majority na sinasabing inuubos, iniisa-isang kasuhan. May ebidensya kasi. Diba? May ebidensya. Ay kung gusto niyo yung minority, kasuhan niyo rin. Kung may ebidensya kayo. Ay, karamihan po ng nasa minority, matitinong tao, malilinis. Diba? Eh kung may mga bahong tinatago yan, di kasuhan niyo. May ebidensya kayo. Ganun lang naman kasimple. Hindi kayo pinag-iinitan. Kailangan nyo na lang managot sa inyong mga pagnanakaw. Ganun lang yun. Kasi papangit po yung imahe ng administrasyon kung hayaan lang kayo dyan. Diba? Ay syempre, ang administrasyon, kayo yung nagnakaw. Diba? Gagalaw yung administrasyon para mapanagot yung mga taong yan. Kung wala ka naman sala, bakit ka matatakot? Diba? Kahit pa pagsigawan mo, kasuhan mo ako. Wala naman akong kasalanan eh. Kasi
hindi rin naman na magpupush yan kung talagang malinis ka. Accusations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan. Sabi pa ng Pangulo, mismong sa Senate Blue Ribbon Committee lumutang ang mga pangalan ng kinasuhan at kakasuhan pa ng Ombudsman. Patay. Kabilang sa kinasuhan si Si Pikwa, patawa-tawa lang, Ay, Pikwa tuloy. Si Jinggoy pala, Jinggoy. Ay, Pikwa tuloy. Ay, shoutout po kay Carmi Chuck. Ay, shoutout po sa iyo, Senador Jinggoy Estrada. Kakasuhan naman daw ng Ombudsman si Senador Joel Villanueva. Si Pastor. At bagamat hiwalay sa flood control scandal, plano ring kasuhan si Senador Rodante Marcoleta. Kung titignan ninyo, kung Kasuhan nyo na rin si Marcoleta. Wala nang ginawang tama yan. May tama na ang pinagbabasihan lahat itong mga ito ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. Hindi, I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ang nakakabahala para kay Pangulong Marcos ay ang mga nangyayari sa Senado. Bukod sa bumabaw ang level ng diskurso, marami pang fake news. How concerning is this, sir? I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Madalas kaming natitinginan ni E.S. Ralph ganyan ba tayo nung senador tayo? Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayari Hindi naman sila artista. kagaya nan. Dagdag ni PBBM, naging kanlungan pa ng pugante ang Senado. I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. Tutol din ng Pangulo sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online voting sa Senado. Wala raw malinaw na basihan para rito. At tanging si Senador Bato de la Rosa lang ang makikinabang. It should only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat bumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. May hirit din ang Pangulo kay Senador Amy tungkol sa umano'y pagpapakalat ng fake news. Ito na. Parang baliw to sa Amy, Tingnan niyo yung mukha. Amy, tungkol sa Wait lang, balik natin. Ayan, nababaliw ka na ba, Amy? Bakit nakahawak to sa ulo? Ayan, wala lang po sa tama itong ginagawa ni Amy Marcos. Or, Senado pa yan, Senado po yan. Pero, siya mismo yung nagpapakalat ng fake news na sinasabayan din ng mga tangang mga DDS. Diba? Ang daming naniniwala sa kanya. Ang galing-galing daw ni Amy. Saan banda? Alam nyo, nakakahiya to. Itong sinusuporta ng mga DDS na si Amy Marcos, Hindi na po nagtatrabaho para sa mga Pilipino, para sa mga kababayan natin, para sa Pilipinas. Diba? Araw-araw po, ang ginagawa ng mga to ay pagtanggol. Yung kanilang mga kakampi, mga Duterte. Yun po, para bang sa kanila na siya nagtatrabaho. Diba? Wala na siyang pakialam sa taong bayan. Importante, may pagtanggol niya yung kanyang pinaglilingkurang mga Duterte. Ha? Yun yung nakikita ko ngayon.
Pero kung check niyo po dito, eh, pagmumukha ni Amy dyan, parang, alam mo yung parang baliw. Oh, baliw ka na talaga, Amy. Di ba? Kapag nagalit ang taong bayan, kinaladkad ka, sigurado, lalong mangiwi ang baba mo. Di ba? Eh, totoo po yan, pag nagalit ang taong bayan, ito po yung hawakan sa kanya, oh. Kakalad ka rin siya palabas ng Senado. Hindi po kasi maganda na dyan pa mismo manggagaling yung fake news. Ang daming mga minors na nanonood sa mga hearings na yan, tapos mapapanood nila yung pagpi-fake news mo. Ang ina talaga. Ang panulo kay Senador Amy tungkol sa umano'y pagpapakalat ng fake news. Aniya, dapat sisantihin ng senadora ang staff niyang nagsabi na ipinupursige ng Malacanang ang no-L o no election scenario. She should fire her staffer who gave her that information. Because, you know, the fake news hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news. The purveyors of fake news are also damaged by this kind of. So she should choose her sources of information. Says out of this world, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang sinasabi ng isang senador na tanging si Senador Alan Peter Cayetano lamang ang naging Senate President na walang basbas ng Malacanang. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit daw sinong senador ang tanungin tungkol dito, matatawa lamang daw sa pahayag na ito dahil malinaw naman daw na mga senador lamang ang makakapili kung sino ang kanilang magiging Senate President at walang kinalaman dito ang Malacanang. Ses? Masisinagot din ba ng Pangulo kung may plano siya sa pagpapatalaga ng mga opisyal na hindi nanalo noong nagdaang eleksyon ngayong tapos na ang one-year ban? Oo, Ses, natanong din yan kanina doon sa press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi niya ikinaila na talagang may plano raw siya na italaga yung ilan doon sa mga kumandidato sa midterm elections at ilagay bilang bahagi ng kanyang administrasyon. Ang sabi kasi ng Pangulo, tapos na nga raw yung one-year ban at nakikita naman daw niya na may mga kumandidato na malinaw din naman daw ang talento para magsilbi sa pamahalaan. Hindi daw ibig sabihin na mga senatorial candidates agad na natalo yung kanyang itatalaga. Meron din daw ibang posisyon pero hintayin na lang daw yung kanyang anunsyo sa mga susunod na araw. Ses? Maraming salamat, Maricel Halili. So, ayun, wala. Pahiya si Amy Marcos dito. Ang pangit naman kasi, senadora ka. Tapos yung staff mo gumagawa ng video. Binigay sa'yo. Hindi mo rin inaral, para kang tanga. Diba? Parang nakaasa ka na lang sa staff mo. Sana yung staff mo na lang, yung nagsenador. Oh. Diba, aralin mo rin, Amy Marcos, para hindi ka mapahiya. Yung piniplay mo na video dyan sa Senado, kung saan-saan mo lang pinagkukuha. Oh. Tapos puro opinion yung sinasabi mo dyan. Hindi naman kasi pwede mag-opinion ka lang eh. Dapat, kung ano yung totoo talaga, yun yung ilalabas nyo dyan. Oh. Puro ka lang opinion. Tapos, yung staff mo, binigay lang sa'yo. Hindi mo pinag-aralan. Para kang inutil. Diba? Para kang tanga ka talaga. Oh. Aral-aral din, Amy. Ang inasayang ang pasahod sa'yo ng taong bayan. Yung staff lang yung nagtatrabaho. Mali-mali pa yung ginagawa ng staff. Di mo pa pinag-aralan. Diba? Parang mga vlogger ba na katulad ni Kung TV. Ganito, magbablog yan sila Kung TV, diba? Pag vlog yan, nila Kung TV, syempre may editor yan. Titirahin ngayon ng editor niyan. Edit ngayon. Tapos na ngayon yung video. Bibigay na ngayon kay Kung TV. Si Kung TV naman po, ang ginagawa niyan, nire-review po muna ni Kung TV yung video bago po i-public. Kasi baka may mali doon. Baka may nasabi sila hindi maganda, ay ibuburahin po nila yon. Ganun po ang ginagawa nila. Ngayon, sa kaso naman ni Amy Marcos na tanga, binigay ng staff niya yung video, hindi na po pinag-aralan dahil tanga nga, inutil, bobo, tarantada. Oh, ayun, napahiya siya doon sa Senado. Tapos fake news pa. Ay nako. Kayo po, ano po yun yung opinion dito? Reaction, comment nyo lang po yan para po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaction po dyan. Ayan. Idugtong lang po natin ito mga pre. Ito po, no? Itong Palace hopes for fair Senate impeachment proceedings. Okay? Sana nga po maging fair nga, ano? Pero hanggat
yung mga senators na to, humihimod po sa puwet ng mga Duterte, asahan po natin hindi po yan magiging fair kahit malinaw na po yung ebidensya. Okay? Kahit malinaw na po yung ebidensya na si Sara Duterte ay may kapalpakan talagang ginawa, ay magiging one-sided pa rin yan. Ililigtas pa rin nila si Sara sa Kumunoy. Diba? Alam naman po natin yung galawan nila Marcoleta, Padilla, para mga inutil yan. Bato, Cayetano, yung nasa majority ngayon, yun po yung mga yan. Ililigtas po nila si Inday. Diba? No? Sana nga po, maghimala. Kapag naghimala, yari si Sara. Baka hindi na yan umuwi ng Pilipinas. Kasi, duda ko dyan, baka naglipat na ng yaman yan. Diba? Baka naglipat na ng yaman yan si Sara Duterte kasi palagi na lang ibang bansa yung target niya. Palagi na lang naglalakwatsa. Diba? Niel Alan Teves, shout out po. Palagi na lang po nasa ibang bansa, diba? Palagi na lang naglalakwatsa. Palagi na lang travel yung ginagawa. Wala nang trabaho. Anong silbi ng pagbabice mo? Para lang sa power, ganon? Kaya nakakahiya po talaga, no? Ito po, idugtong po natin to. Ayun po dito, Group Leaders Lunch Drive to Restore Senate Credibility. Diba? Kasi wala na. Ang taong bayan po ay nawawala na po ng tiwala sa Senado. Dahil po, dyan sa majority po ngayon, Nako po, Amy. Baba, puro kasinungalingan ginagawa mo, wala kang kwentang senador. Nakakahiya. Kita natin to. Diba? Yung tiwala po ng taong bayan sa Senado ay wala na po talaga. Diba? Nababastusan na po ang taong bayan. Dahil ikaw ba naman nagkaputukan sa Senado, 'di ba? Nagkaroon ng drama sa Senado. Lahat po ng mga yung mga senators nung nagkaputukan, nag-live agad sila. Parang ano ba kayo? Vlogger ba kayo? Para bang nakaplano na yung lahat. Ina-expect na nila na may mangyayari. 'Di ba? Scripted talaga. Yung datingan. Kaya kami, hindi nyo kami maluluko. Diba? Plano nyo yan. Drama nyo yan. Natatawa din ako sa mga DDS naniniwala po sa mga drama. Simple lang naman po yan. I-analyze nyo. Drama ba o hindi? Huwag kayong maging one-sided. Dapat nga yung kinakampihan nyo kung ano yung totoo. Pero ang pangit dito, ang mas nakakahiya, okay? Na kahit alam nyo ng drama ito, kinakampihan nyo. Diba? Kinakampihan nyo. So, sino ba yung mapapahiya dito? Kami po ba? Tayo bang mga vloggers? Tayo bang mga supporter? Administrasyon? Hindi po. Kayo lang din. Binigyan kayo ng utak ng Panginoon para gamitin to. Diba? Pero, nagpakatanga kayo. Sasabihin nyo, Duterte lang malakas. Saan banda? Hindi ko maramdaman. Duterte lang malakas. Lakas nga. Pag may hearing, wala. Duterte lang malakas. Ilalaban namin ng patayan si tatay. Nung pinuntahan ni General Torre, wala namang pumuntan DDS. Utot nyo lang siguro malakas. Diba? Tapos nung ahampasin daw ni Digong si Trillanes nung mic, proud ng mga DDS. Tapang talaga ng tatay namin. Tangina, subukan mo yun. Pakawalan mo yan si Digong. Suntukan sila ni Trillanes, one-on-one. Baka mamaya umiyak ng dugo si Digong. Matapang
matapang lang kasi may mga bodyguard, may camera, hanggang dyan lang. Kasi kung harap-harapan pong bakbakan, hindi po lalaban ng mga Duterte. Traitor po yung mga yan. Gusto niyan, patalikod. Diba? Oh. Patalikod. Pero pag harap-harapan, tangina hinamon nga yan si Digong ng duelo ni Carbonel. Pumunta si Carbonel sa Davao. Asan? Kahit kaluluwa ni Digong, hindi nagpakita. Nakakahiya talaga. Ito po, no? Isunod po natin to, itong video ito, mga pre. Ayan. Pakinggan po natin itong sasabihin po dito ni Trillanes. Yun na nga po, no? Ito, sasabihin ko na nga po na simula po nung pumasok yung mga Duterte senators, talagang binalahura nila, hindi lang itong Senado eh. 'Di ba? Sanay kasi sila na yung buong democratic institutions binabalahura. Nung pumasok sila diyan simula nung 2019, ganun na. Pababa na ng pababa yung standard kasi nasanay sila kay Digong. Palaging walang Respeto. Uy, nag-freeze. Sayang. Kapit. anything goes. Ayan. Kaya ganyan na po ang narating natin. Yes. Sorry, Senator, medyo naputol Yes. yung yung last two sentences nyo, pero to wrap it up, ano po yung punto nyo doon sa mga nasaksihan ninyo? Ang rason kung bakit bumababa na ang kalidad ng Senado ngayon ay dahil doon sa mga Duterte senators. Alam nyo, binaba nila yung standard. Kita nyo, sa kampanya pa lang, sinimulan ni Duterte na yung 3 to 6 months, tatanggalin niya yung crime, corruption, illegal drug. Yung droga daw, 3 to 6 months. Tatanggalin daw niya yung droga, 3 to 6 months, wala na. Anong nangyari? Tagal ba? Hindi. Diba? Punta daw ng West Philippine Sea, sasakay ng jet ski. Maglalagay ng flag doon. Natuloy ba? Wala. Grabe, ang pambubudol ng mga Duterte sa mga Pilipino. Diba? Hindi po talaga ito katanggap-tanggap. Drugs, tapos nagsinungaling. Diba, si Cayetano, ano yung sinabi niya? Pag binoto nyo daw si Cayetano, bibigyan niya kayo ng tagsa 10,000 bawat isa. Ako na lang magbigay kay Cayetano ng 10,000. Sampaling kita ng 10,000, Cayetano. Hayop ka. Ako na lang magbigay sa'yo ng 10,000. Senador ka, pulubi ka pala. Puro ka lang pangako. Buti pa ako, kaya kitang bigyan ng 10,000. Isasampal ko sa mukha mo. 10,000 lang naman yan eh. Huwag kang mangako kung hindi mo kaya. Kung hindi mo kaya, huwag kang mangako. Tangina kahit nga yung mga nanonood sa akin dito, baka ikaw pa yung bigyan ng 10,000, hayop ka. Kaya nyo magbayad sa, sabi nyo, nababayaran yung media. Sige, pagpalagay natin nababayaran, may media nga na nababayaran. Buti ka pa nagbabayad sa media, pero yung pangako mo hindi tinutupad. Diba? Kumbaga, lokohan na eh. Si Marcoleta, sinabi niya pagka binoto siya, bababaan niya yung bill ng inyong kuryente. Libre na. Kung i-connecta kaya natin si Marcoleta sa wire ng kuryente. Diba? Para dumaan sa kanya yung kuryente. Sinungaling eh. Nagkabuldog ang agi sa naong. Kumbaga, lokohan eh. Kaya ngayon, andyan sila ngayon sa Senado. What do you expect from them? Di ba talagang, puro fake news, puro panloloko. Kaya sana darating yung panahon na mapalitan at mawala na yung mga ganyang klase mga senador. Proud na proud ng mga DJS. Marcoleta nun. Kasi nangako daw si Marcoleta, totoo pa rin daw. Tinalakay po ba nila yan sa Senado? Isinapubliko po ba? Wala. Kasi walang plano talaga. Madali ka kasing manalo
sa eleksyon kung mangangako ka ng imposibleng gawin or mangyari. Halimbawa, mangako ka. Ako, tatakbo akong senador ngayon. Subukan niyo pong iboto si Ballpoint Man. Hindi po kayo magsisisi. Dahil kapag ako po ay nanalo bilang isang senador, ang bagyong paparating pa lang sa Pilipinas, lulusawin ko na yan. Bibili ako ng technology na panglusaw ng bagyo. Hindi na po natin mararanasan yung baha. Hindi na po natin kailangan ng flood control. Kapag ako po yung binoto nyo, kasi sa ibang, yung bagyo, nasa karagatan pa lang, lulusawin ko na po yan. Kapag ako po ay nanalong senador, ibabala ko po sa kanyon si Marcoleta at Ruben Padilla. Yeah? Ibabala ko po papuntang China. Dahil yan po ay salot sa lipunan. Andali pong mga ako. Pag nanalo na, bahala kayo dyan, tangina. Magpapayaman muna ako. Diba? Kaya yung mga pangako nila napako. Buti pa si PBBM, nangarap lang, pero natupad yung pangarap. Diba? May nagkaalat nga sa Facebook yung parang kondo na pabahay ni PBBM. Inangkin ng mga Duterte, mga tanga talaga. Yeah? Inangkin pa. Nakakahiya talaga kayo. Kumbaga, si PBBM yung naghirap, inangkin naman ng mga DDS. Pati yung bus daw na magagandang bus sa Davao. Ang inang nag-provide yun, PBBM administration, salamat kayo, Davaoin nyo ha. So, kayo po, no? Ano po yung inyong mga opinion dito? Ano po inyong mga reaksyon? And comment nyo lang po yan para naman po mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon dito, mga pre. And so, yun. Hanggang dito lang po muna yung ating video. Abangan nyo lang po mamaya mga uploads natin. And maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. Magandang gabi po sa inyo.